Bali, nag-start ako magpa-tattoo 17 years Okay. old. And then, nawili ka? Ano ba, nakaka-addict ba yan? Nakaka-addict po siya. Kasi nung una, tinatago ko po kasi sa parents ko. So, hindi nila alam. Matigas po yung ulo ko. Gusto ko talaga ng art. Kaya tinuloy-tuloy ko na. So, ngayon, tanggap na ng mga magulang mo? Yes po, okay na po sa kanila. Hindi sila naaalibadbaran pag kumakain kayo ng hapunan? Hindi naman po. Ayun, okay. Pero hindi ba napakasakit niyan? Masakit po, pero usually kapag nagpapatattoo ako, pag alam kong may pinagdadaanan ako, mas nakaka-relieve po siya pag nagpapatattoo ka ng ganun. Siya po yung kapatid ko na... Kapatid mo? O, yung babaeng yan ang kapatid mo? Yes po, ate ko. Bakit mo siya nilagay sa legs mo? Namatay po siya last year, November. Oh, so sorry. Okay. Namatay siya. Maaga siyang nawala, ano? Yes po. Ayun, kaya mo siya nilagay dyan. Opo. Tapos, bakit mo naman naisip na hanggang dito mo at mukha mo meron? Actually, maliit lang po to dati. Then, nag-expand na lang siya. Parang contour pero permanent. Mga Pixar characters, right? Ito po Disney. Kilala ko Mga lahat Disney yan, pinapanood yan ng mga anak ko eh. Tapos Ayan si ito pa, Moana. ito Andyan naman si Ella. Si Up. Oh. Sino pa yan? Up. Ay, ang ganda ng Si Woody. pagkagawa. Sinasabi ko sa inyo, hindi ba parang sticker? Oh. Monsters Inc. pa. So paano? Para siyang stockings, no? Opo, actually. So anong technology yan? Ay, gawa lang din po sa kamay talaga. So, yung husband ko po ay tattoo artist at siya po yung gumawa ng mga ito. Okay. Oh, ang galing. So bakit naman yan ang napili mong mga karakter? Hindi ka ba pwedeng sedated o pinapatulog habang ikaw'y tinatatuan? Actually, pwede po yun. Kasi meron pong anesthesia. So, parang yung iba po, ginagawa po siya sa hospital. So, General ba ang anesthesia? Yes po, general. So, meron pong full back, full legs, minsan po buong katawan. Okay. So, Ano naman ang ibig sabihin ng mga tattoo mo? ito po, about po siya sa lifestyle ko. Okay, hardcore. Hardcore po. Okay. Tapos po, ito, zodiac sign ko po siya. So, Pisces. At merong cruise. Yes po. Oo. Yung iba po, before po kasi, photographer po kasi ako. Tapos po, ito po, dedicate ko po sa dog ko na namatay. Yes po. Tapos ito po, yung Sugar and Skull, it's about life and death. So pag sinabi po natin pagpapatato, no? So again, yung paniniwala po or tingin ng psikolohiya dyan, it's a form of self-expression, particularly because sumisimbolo siya sa mga mahalagang pangyayari o mahalagang tao sa buhay, kagaya nga po nung tattoo niya sa binti. No? And then, mula rin sa perspective ng psychology, minsan tinitignan din yung pagpapatato bilang muling pagbawi ng katawan. Because take note, as mothers, no, tinitignan po kasi ang motherhood as a form of self-sacrifice, no? And therefore, parang yung pagpapatato can be taken as a form of reclaiming the body. At saka yung pagkatao po. Usually, ginagawa siya pagkatapos mabuntis, ganyan siya, or pagkatapos manganak, or some mothers would actually have their tattoos after na lumaki na yung anak nila. Say for example, na pag-graduate na ng college, so dun sila nagpapatato as an indication na tapos na yung responsibility ko bilang ina. I mean, as a doctor, masama ba yung pagpapatato? Nakakalason ba yan ng dugo? Ako po ay psychologist, ate ko rin, so hindi ko po masasabi, at least yung mga medical perspective, no? But from a psychological point of view, no? So may mga competing perspectives po kasi dyan, no? So nung unang panahon, tinitignan po yung pagtatato bilang indication of deviance, no? So may Italian criminologist, ang pangalan niya ay Lombroso, no? Cesar Lombroso, and tinitignan niya ang pagtatato bilang indikasyon daw ng moral degeneration or deviance, no? Pero kung titignan po natin ito sa perspektibo ng psikolohiyang Pilipino, no, kabahagi na po ng kulturang Pilipino ang pagtatato, no? So halimbawa sa mga Visayan, no, mga taga Visayas, tinatawag silang mga pintados. At yung pagtatato nung unang panahon ay indikasyon ng spirituality, bravery, katapangan, courage, no? So lahat po ito ay indication na again